So, hello mga kababayan. Napakagandang balita dahil hinatulan na nga ng guilty itong mga pinuno ng mga kaliwang grupo na katulad ni Satur Ocampo at ni Franz Castro. So, kahapon dyan sa Pilipinas ay hinatulan ang pag-aabuso ng dalawang ito at ng kanilang mga iba pang kasamahan ng korte ng Tagum City kung saan ay nasangkot sila sa pagbitbit o pagdukot ng mga menor de edad na walang consent ng kanilang mga magulang sa talaingod. Actually, itong mga indigenous people of Mindanao, na-meet ko to dito sa Los Angeles, mga kababayan, kung saan ay narinig ko ang kanilang mga kwento na ang kanilang mga menor de edad na mga anak ay dinudukot ng mga kaliwang grupo at ngayon yung mga yan nandyan pa sa kongreso, kasabwat ng mga bangag. So this is good news dahil nagbayad sila sa kanilang mga kasalanan at pagbabayaran pa nila ang iba nilang mga kasalanan. So imagine niyo mga kababayan, kung hindi ito mapipigilan o bigyan ng hustisya itong ating mga palangga dyan sa Mindanao na kung saan binibiktima ng mga katulad ni Castro at representante pa ng kanilang makakaliwang grupo, okay, na party list na kung saan ay binibiktima ang ating mga kabataan, ang mga future generation na kung saan tinitake advantage yung kanilang kamusmusan, tinitake advantage yung kakulangan sa kaalaman ng kanilang mga magulang, ginagamit silang front para sa kanilang mga illegal activities. Itong makakaliwang grupo na to, ginagamit yung mga batang yan para i-molde sila as young age na maging leader ng makakaliwang grupo. So, alam niyo yung mga grupo nila sa Satur Ocampo at nila Franz Castro, napakagaling nilang magbilog ng utak ng mga kabataan. Kasi I remember, may na-interview ako na isang miyembro ng Indigenous People of Mindanao na kinukwento niya dahil magaling siya sa arts, cultures. Siya yung siya yung ginawang leader sa arts and culture, pero hindi para linangin ang kahusayan ng mga kabataan, kundi i-brainwash itong mga batang ito. So front lang yung mga arts and culture para sila ay mahon kunwari sa kanilang angking galing. Pero ang totoo ay ginagamit ang mga kabataang ito dyan sa Mindanao at sa iba pang part ng ating bansa para sa pag-aklas o paggawa ng mga kasamaan laban sa maayos na gobyerno. Okay? Maayos na gobyerno. Buti sana kung mag-aaklas sila para sa bangag na gobyerno. Kaso sa maayos na gobyerno. Nire-recruit ang mga kabataan para humawak ng baril, para masira ang edukasyon, masira ang kanilang kinabukasan. So napakalaking panalo ito sa ating mga palangga dyan sa Mindanao. So good job sa Tagum Regional Trial Court kung saan ay nagwagi ang batas, nagwagi ang katarungan at sana ay hindi na papayagan kung anuman ang kanilang gawing, kasi ang sabi ay mag-aapila daw. Well, kapag ito ay final na at talagang wala silang lusot at sila nga ay convicted, okay? Guilty sa kasong child abuse o pagdukot sa mga kabataan. So, yun, isa sa kanilang hatol ay pinagbabayad sila ng 20,000 pesos na civil indemnity or moral damages dito sa mga biktima na ito. At dapat ikulong na. Bakit parang nagpa-press con pa sila ngayon, di ba? Dapat ikulong na sila right away para makapagbayad na sila ngayon pa lang. At ito ay hindi na pamarisan ng mga
sindikatong katulad nila o makakaliwang grupo na katulad nila. So, sana tuloy-tuloy na dahil sinimulan ito, ang laban na ito sa paghuli ng mga makakaliwang grupo, eh talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, matindi ang laban ng NTF-ELCAC dyan. Kasi yung nangyaring insidente ito ay 2018 na kung saan nga nahuli itong si Sator Ocampo at saka itong si Franz Castro na isinakay nila sa kanilang sasakyan yung mga minor de edad na mga kabataan na walang consent ng kanilang mga magulang. Imagine mo, mga kababayan, tapos ang mga press release nila ay inililigtas na lamang nila itong mga batang ito sa kamay ng mga militar. Yan po isang malaking kasinungalingan. Yan ay kanilang pagtatakip sa kanilang kasalanan o sa paglabag sa batas sa paggudukot o pagbitbit ng mga kabataang minor de edad na walang pahintulot ng mga magulang. Kaya talaga sa Pilipinas ay dapat panagutin ang mga ganitong klaseng pang-aabuso, lalo na ayan ay nasa House of Representatives pa. Imagine mo kung ilang politiko ang mga tahasang lumalabag sa batas, wag na tayo lumayo, andyan si Bangag. But ganun pa man, isang magandang isang magandang panalo sa ating indigenous people of Mindanao na kung saan ay sila ngayon for sure ay masayang-masaya sila dahil nabigyan sila ng hustisya. Alam niyo kasi talagang itong mga kaliwang grupo na ito, NPA, ay salot sa lipunan. Katulad ng gobyerno ninyong Bangag na nambibiktima ng extort. Wala pong pinagkaiba ang mga kaliwang grupo na nag-extort ng pera sa mga probinsya, nag-extort ng mga bigas, mga manok, mga baboy na kinukuha nila as revolutionary tax, sa pilitan nila kinukuha sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, o sa mga simpleng mamamayan. So ito'y walang pinagkaiba sa ginagawa ng bangag na gobyerno na nag-extort ng pera para ibenta ang mga posisyon o nag-extort ng pera sa mga iba pa nilang kaalyadong smugglers, para magbayad sa kanila, para payagan itong kanilang mga illegal activities o smuggling activities o kung ano pa mang mga pang-aabuso sa batas. So, thank you sa Regional Trial Court Branch 2 ng Tagum City. At least nakita o na pagtimbang-timbang ninyo na dapat managot itong mga taong ito katulad ni Franz Castro at ni Sator Ocampo. At sana papanagutin nyo rin si Ontiveros kasi kalyado nila yan eh. Ibig sabihin dapat susugin nyo rin kung ano ang involvement nito ng mga kaalyado nila Sator at nila Franz Castro katulad ni Ontiveros na very very protektado niya ang mga makakaliwang grupo na kunwari para sila sa kapakanan ng kababaihan at mga kabataan, pero ang totoo sila ay protektor ng mga leader na ito o mga sindikatong makakaliwang grupo. So, yun lang at sobrang happy lahat ang ating mga kababayan na nabigyan ng hustisya itong ating mga kabataan at ang kanilang mga magulang at lalong-lalo na ang kanilang tribe, ang indigenous people of Mindanao o taga Manobo. So talagang at iba pang mga IP leaders o IP communities. So pagpatuloy nyo lang po at talagang dapat lumaban tayo para sa hustisya. Although mahirap ang hustisya ngayon sa bangag na gobyerno, but still sa Tagum City ay nagkaroon ng hustisya ngayong araw na ito. Good luck na rin sa, congratulations sa NTF-ELCAC. Kayo nila Ka-Eric, Ka Lorraine at iba pang mga, nangunguna at namumuno dyan noong panahon ni Pangulong Duterte para bantayan ang ating mga indigenous people of Mindanao children. So, thank you mga palangga.